Ayan, Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus placements, and of course, ating mga cross-watchers. Ayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome back po dito sa Bonum Magas PH. Ayan, my name is Angel Francia Feliciano po. So, in today's video, Capricorn, alamin natin kung ano yung mga dapat ninyong malaman sa inyong career o negosyo. Mga mensahe, kapalaran at gabay para sa ating mga Capricornians. Ayan, paalala lang po Capricorn at sa lahat po ng mga ibang zodiac signs na nanonood, lahat po ng readings ko dito sa YouTube ay general reading lamang po. Ibig pong sabihin, hindi po lahat ay makaka-resonate. Kunin nyo lang kung saan kayo nag-resonate Capricorn at iwan yung hindi. Alright, let's start. Capricorn. Okay, Capricorn, first card, you have the World. Next, you have the Queen of Pentacles. Next, you have the King of Cups. Knight of Pentacles. You have the Strength. Next, you have the Five of Cups. Next, you have the Seven of Cups. Queen of Cups. Three of Pentacles. And you have the Wheel of Fortune. Alright, umpisa na po natin, Capricorn. Alright, Capricorn, let's start with your wait lang po. Let's start with your current situation sa career o negosyo. You have the World. Okay, so right now, Capricorn, marami sa inyo or ilan sa inyo ay nasa punto ngayon ng pagtatapos at pagtatagumpay. Isang malaking cycle sa iyong career o negosyo ang mukhang magwawakas or nagwakas na. But then, ito ang simula naman ng panibagong kabanata para sa iyo, para sa career mo o sa negosyo mo. Now, ang World ay sumisimbolo ng accomplishment at recognition. Milestone, meron kang ma-achieve or na-achieve. Ibig sabihin, lahat ng pinagpaguran mo mga nitong mga nakaraang buwan o linggo or even taon ay magbubunga na. So, maaring natapos mo na ang isang malaking project o matatapos mo na ang isang malaking project, business milestone, ma-achieve mo o mapagtagumpayan mo ang mga pagsubok na dati ay tila napaka-imposible. Now, but then, ang mensahe naman sa'yo ng universe dito is, huwag kang tumigil sa tagumpay na ito. The world is about expansion as well. Okay? So, maaaring may chance ka ngayong mag-level up sa mas mataas na posisyon sa career mo sa may mga negosyo, mag-open up ng branch, mag-expand o pumasok sa international market kung ikaw ay may negosyo. So, sa loob ng 1 o 3 buwan o 6 na buwan, okay, asahan mo ang paglawak ng network mo. May mga taong makakakita ng halaga mo at magbibigay ng oportunidad na lalong magpapalawak sa iyong pangalan o brand. Kung nag-iisip ka naman mag-shift ng career
o mag-explore ng bagong venture, ito ang tamang panahon. The universe wants you to acknowledge your growth. Capricorn, celebrate your wins, pero huwag kang maging kampante rin. Ang susunod na yugto mo ay nasa malaki, mas mataas at mas rewarding. Alright, punta tayo sa malaking hamon. Excuse me. Malaking hamon para sa iyong career right now o sa negosyo. You have the Queen of Pentacles. Now, ang pinakamalaking hamon naman sa iyo ngayon, Capricorn, ay ang pagpapanatili ng balanse sa pagitan ng iyong trabaho at sa sarili at mga mahal mo sa buhay. For some of you, ang malaking hamon mo ay makakuha ng malaking pera. Paano palawakin ang pera, paramihin ang pera, right? Saan mag-invest? Some of you, yan din ang hamon. But mostly, paano ma-acquire itong abundance, financial abundance, or financial prosperity na tinatawag. Now, some of you, yung pagpapanatili naman ng balanse, yun din ang hamon. Now, ang Queen of Pentacles ay energy ng hardworking at pagiging responsable. Now, katulad mo, Capricorn, okay? Pero dahil sobra kang, some of you, okay, for some of you, if not others of you, ay sobrang dedicated. Now, minsan ay nakakalimutan mong magpahinga, kumain na maayos o maglaan ng oras para sa sarili. Now, energetically, maaring ramdam mo ang pagod, burnout o pressure na ikaw lang ang kailangang magdala ng lahat ng responsibilidad. So, maaring nararamdaman mo rin na hindi ka gaano na-appreciate ng mga ka-office mate mo, ng boss mo, o ng mga ka-workers mo, even sa family mo. May mga taong hindi ka na-appreciate kahit marami ka nang ginagawa para sa kanila. Now, sa negosyo naman, ito ay sinyalis na kailangan mong ayusin ang sistema ng iyong finances, okay, sa mga susunod na buwan. Baka ikaw lahat ang gumagawa o kulang ang delegation. Now, kapag natutunan mong magtiwala at mag-delegate, Capricorn, lalakas lalo ang productivity mo sa loob ng 2 hanggang 4 na linggo. May taong papasok sa buhay mo, a colleague or a partner na tutulong magbalanse sa workload mo o magbigay ng bagong paraan ng paghawak ng pera at resources. Okay, remember, Capricorn, prosperity isn't just about money. It's also about having peace, stability, and time for yourself. Na kapag pinili mong pangalagaan ang sarili mo, mas lalong dadaloy ang abundance. Okay, punta tayo sa nakaraan na nakaapekto. You have the King of Cups. So, in the past, Capricorn, some of you dumaan sa mga sitwasyong sinubok ang iyong emosyon. Sinubok ang iyong emotions. Siguro may mga toxic works, siguro dahil sa toxic work environment. For some of you, it was unfair treatment ng boss, ng colleagues, ng kasama, ng partner, o pagkadismaya sa mga taong pinagkatiwalaan mo. Okay, in the past. But then, sa halip na bumigay ka, natuto kang maging kalmado at mag-isip ng may wisdom. Right? Mataas ang emotional intelligence mo. No, ang King of Cups ay simbolo rin ng isang taong nag-i-evolve. So, marunong kang hawakan ang emosyon kahit may mga kaguluhan sa paligid. No, dahil dito ikaw ay nagiging natural leader. Tahimik pero matatag. Compassionate pero decisive. Right? Ang ganitong maturity mo ngayon ang dahilan kung bakit maraming tao ang humihingi ng tulong o gabay sa iyo. So, ang mga past experiences mo ay magiging assets mo sa darating na mga buwan or linggo. And maaaring ma-promote ka o ma-offeran ng leadership role dahil alam nilang maasahan ka sa panahon ng pressure. Kung may business ka, ang composure mo, Capricorn, ang mabibigay ng tiwala sa mga clients mo. Dahil mararamdaman nila ang calm confidence mo. So, i-embrace mo ang pagiging King of Cups sa puso mo
Lead with empathy but protect your energy. Hindi mo kailangan maging sponge ng problema ng mga ibang tao. Learn to guide, not to absorb. Okay, punta tayo sa nakatagong lakas mo or asset mo. Lumabas, Knight of Pentacles. Knight of Pentacles. So, ang barahang ito, Capricorn, ay sumasagisag sa dedikasyon, consistency, at practicality. At ito rin ang pinaka-essence mo bilang Capricorn. Ikaw yung tipo ng tao na hindi umaasa sa swerte. Gusto mo ay planado, matibay, at may direksyon. Ang Knight of Pentacles ay nagsasabing ang dahan-dahan ay hindi kabiguan. Ito ay garantiya na matibay na resulta. So, ang lakas mo ngayon ay yung focus at reliability, na kahit gaano kahirap ang sitwasyon, hindi ka umaatras. No, maraming taong umaasa sa iyo dahil alam nilang kaya mong tapusin ang sinimulan mo. Ito rin ang barahan ng builder energy na tinatawag. Kung may negosyo ka, ang success mo ay unti-unti pero siguradong umaakyat. So, makikita mo ang bunga ng iyong consistency sa susunod na quarter, sa susunod na season. Maaaring makuha mo ang long-term contract, stable clients, o permanent positions sa work. Kung nag-iipon ka naman, Capricorn, posibleng maaabot mo ang isang major financial goal tulad ng pagbili ng property, bahay, lupa, o investment. Ayan. Ang gabay sa'yo dito, huwag kang mainip. Ang proseso mo ay mabagal pero sigurado. No, ang universe ay nagbibigay ng mensahe sa iyo. Kapag nakapagtanim ka ng mabuti, hindi mo kailangan magmadali sa pag-aani. Okay, punta tayo sa kalagayan ng iyong kapaligiran. Lumabas, the Strength card. Na ang Strength card, Capricorn, ay nagsasaad na ang paligid mo ngayon ay puno ng pressure, puno ng expectations, at mga taong sinusubok ang iyong pasensya. So, maaaring may katrabaho ka o business competitors na tila gusto kang i-challenge, ngunit tandaan, ikaw ay Capricorn. Matatag, disiplinado, at may lion-hearted courage. No? So, ang mga tao sa paligid mo ay makikita ang tibay mo, kaya minsan ay sinusubukan nilang i-test ang limit mo. Pero ang tunay lakas mo ay hindi sa pagsigaw o pagpatol, right? Kundi sa katahimikan, silent ka lang, tahimik ka lang, disiplinado ka, at consistent ang mga results mo. Right? So, sa darating na 1 o 2 buwan, mapapatunayan mo sa mga tao sa paligid mo kung gaano ka katatag. Right? Lalo na sa mga katrabaho mo, sa boss mo o sino man yan, related sa career at negosyo. May posibilidad rin ng promotion, leadership role o pagkuha ng tiwala isang influential person dahil sa kalmado mong pamamaraan ng paghawak ng mga problema. Right? So, ang strength ay hindi tungkol sa physical na power, kundi sa emotional resilience na tinatawag. Paalala rin ito na ang kabaitan mo ay hindi kahinaan, Capricorn. Patuloy mong gawin ang tama kahit pa may tukso o stress dahil ang universe ay magbabalik ng gantimpala sa may mga mabuting puso at malinis na intensyon. Okay, punta tayo sa puso't isipan mo. Lumabas, 5 of Cups. So, Capricorn, sa ilalim, deep within your heart, deep within your soul, okay, deep sa ilalim niya yung matatag na panlabas, despite your being strong, may mga bahid ng lungkot, panghihinayang, o guilt na matagal mo na sigurong dinadala, for some of you. Now, minsan, some of you iniisip, sana noon iba ang pinili kong direksyon. O kaya naman, yung iba sa inyo nag-iisip, sana hindi ko pinakawalan yung opportunity na yon. Kaya ang 5 of Cups ay paalala ng mga bagay na hindi mo kontrolado. Ngunit binibigyan ka rin ito ng liwanag. Kasi kahit may nawala, may natitira pa rin dalawang basong puno ng pag-asa sa likod. Right? Nawala man yung 3, meron pang sa likod mo yung 2 natitira. So, ibig sabihin ito panahon ng emotional release. Okay? Ibig sabihin,
merong mga opportunities, blessings na hindi mo nakikita. Right? Kasi nakafocus ka sa mga failures mo, nakafocus ka sa mga uh, mistakes. Failures, mistakes, pagsisisi, doon ka kasi nakafocus sa ngayon. Yung iba sa inyo ha, maka-resonate lang po. But you don't realize, ang hindi mo nakikita, may sorpresa. Kaya masusurprise ka sa likod mo, nandiyan yung dalawa pang blessings. Right? Di mo alam, baka mas malaki to kasi nawala. Alright? Now, ito rin ay panahon ng emotional release. Okay? Kung dati ay pinipigilan mo ang sarili mong umiyak o magpahinga, ngayon ay kailangan mong i-allow ang healing na mangyari sa buhay mo, Capricorn. Emotionally, this means na handa ka nang mag-move forward. Hindi mo kailangan manatili sa pagkadismaya o self-blame. So, sa darating na buwan, makakaramdam ka ng closure. Maaaring may taong babalik para magpasalamat o humingi ng tawad o makakatanggap ka ng validation na matagal mo nang hinintay. Ito ang magsisilbing turning point mo mula sa pagiging driven by regret patungo sa pagiging driven by purpose. So, let go of emotional baggage kasi ang universe ay nagsasabing hindi mo kailangang maging perfecto para para magtagumpay. Ang mga pagkakamali mo noon ay magtuturo kung paano magtagumpay ngayon, Capricorn. Okay, punta tayo sa oportunidad na paparating. You have the 7 of Cups. Excuse me. 7 of Cups. So, ito yung card na ng maraming posibilidad. At para sa'yo, Capricorn, ito ay napakagandang sinyales. Maraming pintuan ang magbubukas sa career mo. Maaring bagong client, partnerships, business expansion, job offers, okay, marami pa, iba. Pero dahil napakaraming choices, kailangan mong pumili ng may discernment. Kilatisin mo ng mabuti. Huwag kang padalos-dalos sa iyong mga desisyon. Kasi hindi lahat ng opportunity ay ginto sa ngayon. May mga mukhang magaganda pero emotionally draining o walang alignment sa soul path mo o baka scam. Baka hindi totoo. Baka mas magdadala pa sa'yo ng problema o baka ikakapahamak mo pa. Na ang susunod dito ay clarity. So, bago tanggapin ang alok, tanungin mo muna sarili mo, ito ba ay nagbibigay sa akin ng kapayapaan, ng excitement? Sigurado ba ito? Sure ba ito? O baka naman ang bigay nito problema sa akin? Right, so, isang malaking offer o collaboration ang darating sa iyo sa mga susunod na buwan. Ito ay maaring related sa creativity, online project, expansion sa ibang lugar, or sa trabaho mo. Or again, sa negosyo mo. Trabaho o negosyo mo rin, possibly. Na kung maayos mong mapipili ito ang magiging career breakthrough mo bago matapos ang taon. Or some of you, kung hindi man ngayon bago matapos ang taon, by next year. Right? So, trust your intuition sa pagpili. Okay? Capricorn, if ever may mga opportunities na darating, mga offers, ganyan. And kapag malinaw ang puso mo, alam mo kung alin ang door ang dapat mong buksan. At iyon ang magdadala sa iyo sa success na matagal mo lang pinagdadasal. Right? Posibleng balakid o risk. Queen of Cups. Ng Capricorn, ang risk mo ngayon ay sobrang paggamit ng puso mo kaysa practicality. Ikaw kasi kapag nagmahal sa ginagawa mo sa mga tao sa paligid mo, ibinibigay mo lahat. Okay, pati lakas, oras mo, emosyon mo, pati sobra ang tulong na binibigay mo sa katrabaho, imbes na may mga ganun na ilang like imbes na siya ang mag-overtime, ikaw ang nag-overtime para sa kanya. Okay, so maka-resonate lang po. Or imbis na ikaw yung na-assign, imbis siya ang na-assign sa trabaho na yan, ikaw yung na-assign na wala sa kontrata and then may nangyaring pagkakamali, ikaw ang sinisi. Something like that. So, wag kayong, wag kayong, isipin ninyo. Always isipin niyo ang legality. Kasi may nangyayaring ganyan kung saan imbes na siya yung na-assign, supposedly, yung katrabaho mo ang na-assign. Ikaw yung hiningan ng favor na ikaw yung ma-assign. And then, nagka-problema. Baka ikaw ngayon ang masisisi. May mangyaring hindi mo inasahan. Ikaw na ngayon ang sumasalo.
Something like that. Okay? So, saan nyo man pwedeng ma-apply. So, alam mo, kapag nagmahal ka sa ginagawa mo, sa mga tao sa paligid mo, ibinibigay mo lahat, Capricorn, kumbaga. Right? So, minsan, nauubos ka rin. Di mo na-realize na nauubos ka rin. So, paalala sa'yo ng Queen of Cups na ito, habang tumutulong ka sa iba, dapat mo ring alagaan ang sarili mo. Protektahan mo ang sarili mo, kapakanan. Baka ikaw yung tipo na laging nagpapahiram ng pera, sa katrabaho, ikaw yung, anong tawag nun, nag-aabuno, sa negosyo, nagbibigay ng capital. Lagi na lang ako ang nagbubuhos ng capital. Wala namang inaabot sa akin yung partner ko. Or maybe something like that. Puro capital. Wala namang bumabalik na return. So, pero, bihira ka rin tumanggap ng tulong for some of you. So, energetically, pwedeng humantong ito sa emotional burnout, mood swings, pagdududa sa sarili, or even problem. Hahantong ito sa pagkakaroon ng problem. Ikaw ngayon ang madidihado. Ikaw ngayon baka ang mapahamak instead. Dahil, kumbaga, ikaw na ngayong tumulong, ikaw pa yung mapapahamak. Right? So, kung hindi mo babantayan ang boundaries mo, hindi mo iingatan ang boundaries mo, ang responsibilities mo lang, ito lang yung nakasaad sa kontrata na dito gagawin mo, and then lumagpas ka dyan, maaaring magkaroon ka ng problema talaga. Hindi ka lang mapagod, hindi lang magkaroon ng tampuhan sa work environment o kaguluhan, or wala na. Magkaroon din ng miscommunication. Pero kung matutunan mong balansehin ang puso at isipan mo, magiging mas kalmado, peaceful ang workplace mo o negosyo. So the universe reminds you here, Capricorn, you cannot pour from an empty cup. Or most especially, protect your energy. Huwag masyadong mag-care sa ngayon. Huwag mo masyadong ibuhos lahat ang care mo sa ibang tao. Kumbaga, huwag mo masyadong ibuhos lahat ng paki mo. Huwag ka masyadong makialam na lang. Bahala sila dyan, or basta ako nakafocus ako dito sa trabaho ko. Ito yung responsibilities ko. As well as sa mga nurses dyan. Nurses, di ba? Alam mo, naalala ko nung nag-duty ako. I remember this because I was a nursing graduate. Hindi lang ako nakapag-board. Naalala ko nito nung nag-OJT ako, nag-affiliate kami sa hospital. Third year to fourth year. It was paman din a private hospital yung pinag-OJT-han namin. Nakaschedule kami doon na week na yan or months na yan. So, ang inassign sa akin ng clinical instructor, ito lang na mga rooms. And then, for some reason, nag-favor yung kaklase ko, ka-team ko, kasama ko sa grupo na, pwede bang kunin mo yung BP, kunin mo yung assessment, mga temperature, BP, ganyan-ganyan. Kahit na, meron na ang nakasign sa akin, patas kaming lahat. For some reason, I think gusto niyang lunch break ba yun, or mag-CR? I think it was lunch break. Kailangan na kasing ilagay sa chart. So, ako naman, sige, napilit, hindi ako nabigyan ng pagkakataon to say no. I remember that. Kasi gusto kong, hindi, ganun, umalis na sila, para mag-break, kasama yung clinical instructor. So, ako naman, baka mamaya, hindi ko tinanggap, ako naman mapapagalitan. So, anong nangyari, because I wasn't, hindi ko kabisado yung patient because, diba, sino mga nurses dito, nursing student, diba, before ka ma-assign, o every patient na na-assign sa'yo na ng clinical instructors, magkakaroon ka ng background or overview, right, sa patient, anong sakit nito, anong diagnosis, ganyan, ano ba to, very critical ba to. So, I wasn't given that time, hindi ako nabigyan ng pagkakataon to get an overview sa patient. So, ang ginawa ko lang, pumasok ko, take na ko ng temperature, lahat, as per usual, mga
BP, ano pa, beats per minute, mga ganyan, mga typical normal na assessment. Temperature, blood pressure, ganyan. And I wasn't aware na at that time, siya ang nagkulang ng assessment sa urine. Kasi at that time, nagka-dialysis ata yung patient. So, nagkaroon na ng problema. The next time na nag-duty kami kinabukasan, doon na nagkaroon ng parang nag-domino something. So, remember ha, do not huwag niyong tanggapin yung smell. Ay, hindi ko hawak yan, ba may ako ang sisisihin. Kasi wala, parang ganun. Something just, not exactly like that situation, but almost, siguro closer to that situation. Saan nyo man pwede ma-apply. Alright, punta tayo sa payong spiritual. You have the Three of Cups. Okay, so, ang mga spirit guides mo ngayon, Capricorn, ay nagbubunyi sa'yo. Ito ay barahan ng celebration, community, success shared with others. So, ang Three of Cups ay nagsasabing, hindi mo kailangang maglakbay mag-isa ngayon. Ang mga tagumpay mo ay mas masarap, mas maganda, mas, mas masarap namnamin kapag may mga taong sumusuporta at nagmamahal sa'yo. When I say support, this support could come from your family, friends, sa mga taong inaasahan mong doon manggagaling yung suporta. So, may mga taong darating na magiging collaborators mo, kaibigan mo o business allies mo. Sila magdadala ng bagong energy sa paligid mo na kung dati ay sanay ka sa solo grind, ngayon ay panahon na para makipag-connect sa mga taong pare-kapareho ng vision mo or goal mo. So, may paparating na event, partnership o group project na magdadala ng bagong oportunidad o recognition para sa iyo. Ang iba ay posibleng mag-viral, ma-feature ka o makikilala ka sa field na yan. So, huwag kalimutan na magpasalamat at mag-celebrate kahit sa maliliit na victories, Capricorn, at this time. Ang gratitude vibration mo ang magpapabilis na manifesting energy mo. Okay, punta tayo sa possible outcome. You have the Wheel of Fortune. Okay, ito na ang grand finale ng yung career spread at negosyo spread. Capricorn, the Wheel of Fortune ay barahan ng kapalaran, divine timing at quantum shift. So, lahat ng pinaghirapan mo mula sa mahabang oras ng trabaho mo, sa pagod mo, luha mo, pawis, dugo, pawis, hanggang sa mga panahong gusto mo nang sumuko, ngayon, magbubunga ng isang malaking turning point. So, kapag nakikita mo ang card na ito, tandaan, swerte at pagkakataon ay magtatagpo para sa iyo. So, maaaring biglang darating oportunidad na magpapabago ng lahat. Promotion, major client, investment, project na magdadala sa spotlight mo. This could also mean, because you have the Wheel of Fortune, marami sa inyo Capricorn, if nagpaplano kayong mangibang bansa, it will be successful. It will give you a lot of achievement. It will, may milestone kang maa-achieve. The World and the Wheel of Fortune, this confirms na may iilan sa inyo, if hindi marami, may iilan sa iyo, lalo na doon sa mga nag-apply magtrabaho sa ibang bansa. Mag-apply o naghahanap ng opportunity sa ibang bansa. This is a confirmation that you will succeed pag nakapunta kayo doon. Oh, claim it. Claim it. If you wanna claim it, mag-comment kayo sa baba. So, there's something na magpapaangat sa'yo sa bagong antas na yung tagumpay. I tell you, right? The Wheel also reminds you, stay humble, stay grounded. Dahil kapag handa ka, mas mabilis kang iangat ng universe. So, ito ang panahon ng karmic reward for you, Capricorn. Lahat ng mabuti mong ginawa, pinaghirapan mo, hindi mo sinuko, lahat ng mga sinasakripisyo mo, for those of you, masiguro yung iba sa yun, talagang may sinakripisyo pa. Okay, kahit hindi mo napapansin noon, babalik sa'yo ngayon ng may siksik, lig-lig, at umaapaw na blessings, I tell you. So, Capricorn, wow, this is a very powerful transformation story mo. From emotional wounds to divine success, I tell you. You are walking toward a destiny built on strength, wisdom, and grace.
So, ang theme ng reading mo ay pagkatapos ng unos, kumbaga, babangon ka, makakabangon ka bilang simbolo ng tagumpay at karunungan. So, ayan, if may gusto kayong i-claim nyo na sa baba. Right? Napaka-importante. So, Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus placement. Let me know po if nag-resonate po sa inyong reading. Huwag niyo kalimutan pong i-like itong video. Maraming salamat if nagustuhan niyo po. Now, for those of you na bagong pasok dito, alright, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at i-click yung notification bell para ma-notified kayo sa mga susunod na reading para sa inyong Capricorn. Love, money, kapalaran, ayan, blessings, ano pa, marami pa. So, Capricorn, ayan, maraming salamat. What else? So, Capricorn, if naghahanap po kayo ng pangregalo, o malapit ng Pasko, right? Pangregalo sa asawa niyo, husband ninyo, if lalaki kang nanonood, asawa ninyo, right? Pangregalo sa asawa ninyo or sa mga kapatid ninyo. So, even sa mga anak ninyo, marami po kayong pagpipilian dito. Now, again, sa mga gustong magpabook ng private reading, palm reading, Akashic reading, lahat pa, marami pa akong online services. Okay, mag-inquire kayo again sa Facebook page ko, Bonum Magos PH. Same logo, pero, pasensya na sa ingay. Same logo, pero yung hanapin nyo po, make sure yung pina-follow nyo sa Facebook page yung may blue check, verified ni Meta, kasi maraming gumagaya sa akin ngayon. My name is Angel Francia Feliciano. Ako lang po ang papadalhan ng iyong bayad. Wala nang iba. Ako ang kakausap sa inyo. Ako ang mag-handle sa inyo. Wala akong assistant. Wala akong ibang pinagkakatiwalaan dito sa business ko or even dito sa tarot ko. Lahat. Pag-isa ko. Solo ko. Okay, so, ayan na. Kung may mga ibang tao kayong papadala ng pera gamit ang Bonum Magos page, scammer po yan. Ingat po kayo. So, again, Capricorn, sa gustong bumili, sa gustong malaman mga announcement ko at mga online services ko, huwag po kayong alis, magbabalik po ako. Saglit lang po. Okay, mga madam at sir, kung naghahanap po kayo ng mga bracelets, necklace, rings, ayan, mga iba pang items na sa tingin niyo ay makakatulong. Talagang makakatulong sa mga pinoproblema niyo sa career, kung naghahanap kayo ng protection sa inyong aura field para hindi kayo matamaan ng mga psychic energies, mga usog or mga anumang ng kainggitan, no? So dito actually itong YouTube may tinatawag na shop. Okay, kung ito yung phone na gamit niyo, and then if ito yung pinanood ninyo na reading, mapapansin nyo po dito sa screen, if this is your phone, meron dyang nakalagay na, view products. Okay, ito. So, i-click nyo lang yung view products dyan, and then lalabas po dito yung mga available na items. Okay, so, andyan na yung price. Pag i-click nyo naman yan, if ever may nagustuhan kayo, interesado kayo, ayan, pwede pa kayo mag-scroll down, interesado kayo sa item na to, you just click on the picture, and then, you will be redirected sa website ng Bonum Magos PH. Pwede po din po kayo dyang bumili if may PayPal kayo. Okay? Now, sa ngayon, if taga ibang bansa ka, wala po akong international shipment. Pero, pwede po dito saan man sa Pilipinas. From Luzon, Visayas, Mindanao, ang shipping po is nationwide dito sa Pilipinas. So, if ever bibili ka po, pwede po nating i-ship muna dito sa kamag-anak mo, sa bahay ninyo dito sa Pilipinas. If may bahay pa kayo, may kamag-anak kayo, kaibigan kayo, pamilya na iwan dito, and then sila na po ang bahala paano nila ipadala sa inyo. Yan po ang usually ginagawa ko sa mga client ko na taga-ibang bansa or customer na bumibili. So, for this one example, yan ang gusto niyo, but then, hindi nyo kayang bumili sa website kasi wala kayong PayPal. Pwede po kayong bumili
just take a screenshot at ipadala po yung screenshot sa Bono Magos Facebook page ko. Now, make sure yung Facebook page na pinapalo niyo na Bono Magos is yung may blue check verified ni Meta. Okay? And make sure po na ang pinapadalhan ninyo sa mga bayad ninyo, tarot reading man, online services, from my online services up to the products na bibili nyo, make sure po na pangalan ko ang magre-receive ng bayad ninyo. Iba po ang receiver ng payment, hindi po ako yan. My name again is Angel Francia Feliciano. Ang first name ko actually is Angel Francia. Hindi ko middle name ang Francia. That's my second name. My first name is Angel Francia. Dalawa po. Parang Kimberly Ann. Sa akin, Angel Francia. My family name is Feliciano po. So, lahat ng mode of payment ko, ang account name is under my name. From GCash, Maya Wallet, CIMB Bank, at mga iba pang bank na meron ako, Angel Francia Feliciano lang po. So, if ever may iba po kayong nakilalang Bono Magos, alam niyo to make sure talaga, i-check niyo po ang aking Facebook page kung yung kausap niyo is may verified na blue check ba. Okay? So, ayan. Like for this one, if interesado kayo, now make sure po, mabasa nyo yung description dito, no? Benefits ng bawat stone, kung anong meron sa stone sa bracelet na yan. And if yan ang nakapag-decide kayo na it's for you, or pwede nyong iparegalo, bagay na bagay sa mga misis ninyo, girlfriend ninyo, or sino man, kaninyo man ipangregalo, or for yourself, take a screenshot at ipadala yung screenshot. Now, if marami kayong bibilhin, paki-provide lahat po ng screenshots. Okay? Ayan. And pwede rin po kayo ditong magkalkal sa website ko. Okay, sa website ko, may home, about me, products, contact now. Sa home naman po, makikita nyo dito ang mga featured products. And then, napaka-importante, pakibasa po dito yung 38 steps of blessing ritual, kasi yan po, ibig sabihin yan, lahat po ng item, pag nag-order po kayo dito, dadaan po sa 38 steps of blessing ritual yung item o yung mga items mo. Now, kasama dyan, inclusion is yung intentions ninyo at prayer request. So, pwede kayong mag-request sa akin kung ano mga intentions ninyo, right? Ano yung mga gusto nyo matupad. So, dito po sa akin, sad to say, wala pong cash on delivery. No cash on delivery kasi nga po dadaan dito sa 38 steps of blessing ritual ang mga item. Pwede pa kayo mag-request ng mga intentions. Prayer request pwede. So, may policy din ako. By the way, my business is DTI and BIR registered po. Nagbabayad po ako ng tax, and so makaka-receive po kayo ng sales invoice na papel, receipt, pag nag-order kayo. And what else? So, may policy po ako. Hence, may policy ako. Because of that, because DTI and BIR registered ako, may policy ako. No COD, no exchange, no return, and no refund. Okay? So, malinaw yan bago tayo during our transaction actually sa Messenger. Alright? So, ayan. So, again, regarding naman po sa mga tawag dito, mga online services ko, like private tarot reading, Akashic palm reading, private tarot reading 2,500 po, aura reading 3,500 po. For more information about my online services, you can talk to me sa Facebook page ko. Again, mag-message lang po kayo doon. So, hopefully, klaro na po how to order, how to place an order, paano maka-avail ng mga inclusions ko, private, mga services ko. Okay? So, maraming salamat po mga madam and sir. Ingat po kayo and God bless.